maupay na ha kulop ha iyo na tanan. Adi kami ha ano yan ha bugana. Nagaano kami ni-interview ako ni Kapakpak. Sabihan ako, walang kwenta yung content mo, walang kwenta. Nasabihan ako ng ganun. Pero yung pagkaramdam na pinili ka ng idol, iniidolo mo sa pagbablog. Parang dream come true. Kasi dahil siya yung naging motivation ko para matuto ako mag-vlog. Ano? Yung 1,500. Gagamitin ko sa pangpuhunan namin. December. Okay lang yan. So, may message ka ba kay Kuya Jeff? Idol Japper Sniper, maraming salamat sa sinali. Sinali mo ko sa sa challenge na to, sa Subasco. Mic test. Ganyan lang yung batas niya. Okay na. Nagka-lipstick ko. Oh, God. Anong channel mo kaya? Mark Joe Waray. Ayun na mismo. May TV. Sino may TV? Si Mark Joe Waray may TV. Yung channel lang, hindi yung mayari. Artist. Yung just in 1,000. Linen. What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel and nagbabalik ang Kapakpak Talk! So, meron tayo ngayong mahalagang pandaungang ano? Ano yun, Teya? Pandiinan. Panauhing pandangal. Panauhing pandangal. Panauhing pandangal. Biglaan lang to guys. Nakatabay lang kami dito sa tabing dagat. Tapos bigla nating nakita si Kuya Mark Joe Waray TV! Yay! So guys, sa mga hindi nakakilala, kasali siya sa challenge ngayon sa Team Subasco. Siya si Mark Joe Waray. So, Kuya Mark Joe, sa mga hindi nakakilala, pwede ka po bang pakilala? Mga ka-consi pa, super po sa aking YouTube channel. Ako po si Mark Joe Waray TV. From Novaliches, isang bindor. Yes, so bakit Mark Joe Waray? Pinakapangalan mo yun? Yung pangalan ko po kasi, ang totoo kong pangalan ay Mark Joe Salvano. Ngayon, kinuha ko po yung Mark Joe, tapos yung Salvano inalis ko, tapos yun, kasi ako po, Waray po ako, taga Tuloy sa Leyte. Kaya, ang ano namin, salita, Waray. Kaya, ginawa kong Waray, tapos ninagyan ko lang ng TV. Para may, parang dating. So, pwede ba pasample ko yan ng, ng Waray na salita doon sa pagpapakilala mo? Maupay na ha kulop ha iyo na tanan. Adi kami ha bugana. Nagaano kami ni-interview ako ni Kapakpak. Hazel Kapakpak Agila. Yun. Yung napadpad kami nga ni kami ni Robert Bagalanon para masuportahan ba na akong YouTube para sa challenge ng Subasco. Yeah. Upay na kulop ha iyo na tanan at mga sangkay dida. Yes. So, nakarinig tayo ng Waray na salita. Para first time ko nakarinig ng Waray. Salita namin po yun. Si Linma, shout out kay Linma. Waray yan. Si Sai, shout out. Ayun, shout out at Linma. So, Waray. Ayan, Waray pala talaga. Sila B-boy, Waray. Yes, akala ko pangalan niya yung Mark Joe Waray. So, Waray pala talaga siya. Kaya, yan, kinuha niya. So, ayan, ready ka na ba kuya? Kinakabahan ka ba? Sakto lang. So, ayan, first time lang namin din nag-meet. Kasi nga, nung sa live yata ni Kuya Jeff, sasabihin ko pa sana, Kuya Marjo, pumunta ka na, habol ka pa, para ma-interview din kita. So, ayan, buti naman pumunta na si Kuya Marjo. Kuya Marjo, ilan na ba ang views mo nung kahapon na update ni Kuya Jeff? 19 or 18? Mga 18,000. Guys, kasi sa mga hindi nakakala, pero alam naman halos nila yan na 40,000 na kailangan na, 60,000 pa, 60,000 ang target na views, tapos $400. So, kahapon, 18,000 ka na. Ang revenue? Nasa 251. So, ayun guys, kulang pa ng 150. Pasensya na yung mga aso ko talaga laging extra sa mga interview ko.
So, 150, ay, o nga, 150 na lang kulang sa revenue. Tapos, ang kanyang views is 80,000 pa lang, guys. So, supportahan nyo. Malulupit ang mga content nito. Yan. Malulupit. Yes, hindi lang siya masyado pang kilala, kaya siguro bababa pa yung views. Pero magaganda yung, yung mga content niya. Saan ba lugar yung kuya? Novaliches. Sa Novaliches. May Dumalay Street. Shoutout sa aking mga kaibigan dyan, subscribers sa Dumalay Street. Shoutout sa inyo lahat dyan. So, ayan. So, first question, Kuya, paano kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Ni Jumper Sniper? Nung pandemic po kasi nung 2019, di ba hindi ko makaalis sa mga tao nun. 2020, Ngayon, yung pandemic. 20. Yung pandemic po nun, nasa bahay lang ako nun. Mahilig ako nun mag-ML. Shoutout sa mga ML gamers dyan. Ako din. Tapos ngayon, din ako dati. yung asawa ko po nun kasi, buntis. Si Maria Pisa, Maria Picalas. Buntis siya. Ngayon, hilig niya manood kay Japper. Tapos, ngayon, dinalagay niya dun sa tiyan niya. Kasi buntis pa siya nun. Dinalagay niya yung cellphone dun sa tiyan niya. Parang naali yung nasa tiyan. Parang siya, nainggan yun na. Talagang lagi niya nanonood. Kaya, sabi ko, parang hindi nanonood dito. Parang ako, parang curious dahil tawag niya. Curious ako. Sabi ko, ano pinanonood nito? Kasi ako puro ko email eh. Nag-aaway pa nga kami. Normal lang naman sa mag-asawa yun. Tapos, sabi ko, try ko nga ito. Pumasok sa YouTube niya. Nanonood ako. Aba, nakakaaliw. Sabi ko. Pero nakikita ko na po siya sa mga Facebook, yung mga vines na mga patawa na malupit na tawa. Nakikita ko siya noon. Ngayon, yung ginawa ko, gumawa rin ako ng YouTube channel. Yung YouTube channel, gumawa ko. Kaya, paggawa ko noon, nag-start lang ako noon, short video, upload kung anong ginagawa ko. Tapos, naisip ko, naglalako pa kami noon ng paninda namin kasi bawal sa bangkita magtinda ng prutas kasi kasi dahil kay Duterte ata nun si Presidente si Duterte nun bawal na magbangkita kasi nasa illegal vendor lang po kami. Ngayon ginagawa namin, dinala ko namin kung saan lugar. Naisip ko mag-vlog kaya ako kasi gumawa ko ng channel nun. Vlog ko kayo, upload yung mga video yun, upload ko. Minsan, may nanonood niya sa akin, isa lang. Minsan, asawa ko lang nanonood, 2, 3. Kaya nung, nakilala ko to si Tubring Worker. Nakilala ko siya. Sabi sa akin ng Tubring Worker, Tol, nakilala ko si Tubring Worker sa Facebook. Sa pinost niya, nag-comment sa idol doon. Ngayon, nag-comment din ako. Sabi ko, Dol, solid ako dyan, Tol. Doon ako ng mga vlog ng Idol Japper. Ngayon, nag-message sa akin yung Tubring Worker. Sabi sa akin, Tol, baka gusto mong sumama sa Pukana. Kailan mo balak? Sabi, birthday niya daw. Yung unang birthday niya, hindi ako nakasama. Tapos nung sunod na birthday niya, yun, nakasama ako. Sabi ko, pumunta kami dyan. Yung nahihiya ako. Pandemic pa yun. Oo, pandemic. Kasi di ba bawal pa magpunta yung mga ibang taga-lugar. Nahiya nga ako nun eh. Pero sumama ako. Bablog ako nun, kasi punti lang yung vlog ko nun. Punti lang yung views ko, hindi pa gano'ng kilala. Mahihain pa kasi. Mahihain pa ako nun dati. Wala pa akong kapal ng mukha nun eh. Tapos nung natuto na ako, tapos shoutout pala dito kay B-Boy TV. Yan ang naging sa akin, naging daan sa bakit na ako na nakilala ng mga nagba-vlog, nakilala. Dahil diyan kay B-Boy kasi dati wala na akong time sa pag-vlog, wala na akong pakialam malbigo. Wala na akong pakialam. Bahala na yan, na lang. Iniisip ko na lang yun, mag-ML ako, maglaro ng mga games. Tapos nung nakilala ko to sila Grace, sila B-Boy, ng Perselda. Pinilit ako ng pinilit nito, sabi sa akin ni B-Boy. At siya yung asawa ko. Mag-vlog ka na mag-vlog. Kahit wala nang sabi ko, wala na nanonood, pinagtatawanan lang ako. Nahiya ako sa mga kasama ko sa bangkita.
pinagtatawanan ako, sinasabihan ako, walang kwenta yung content mo, walang kwenta. Sinasabihan ako ng ganun. Sige lang, hayaan nyo lang po. Kasi nakakaya kasi mag-upload o mag-video. Tapos nahiya pa ako nung yung ganun. Yung video ko lang, ganun lang, tago-tago lang. Tago-tago lang ako. Nasabihan ako ng mga kakilala ko sa barkit. Wala yan, di ka makikilala. Ganyan lang content mo, di ka makikilala yan. Pangit yung content mo. Nasabihan ako nilang ganun, hindi kasi sikat yan. Sabi ko, hindi ako nagpa-down sa kanila. Hinayaan ko lang. So, dito ko muna, Tia, para hindi pares sa pares. Baka kasi makapiright siya dito sa video. So, nag-ano kasi siya behind the scenes. So, ayun, in short, nagkakilala kayo ni Kuya Jeff dahil pumunta kayo dito sa Bukana. Ayun yung first meeting nyo, yung kung bakit kayo nagkakilala. Nasama ko ni Pobreng Worker. Tapos, simula na nun, nung nagkakausap na kayo. Tapos, nung hindi ka pa kasali sa challenge ba, naisip mo ba na sana mapasali ako sa challenge? Oo naman. Pinangarap ko yun. Pinangarap kong makasali sa challenge kasi sa dahilanan niya. Siyempre, tayo, di ba, pag mga vendors, tulad namin, mga vendors, wala naman kami ganong sariling puhunan. Minsan, umaasa kami sa 5-6, di ba? Sa 5-6 kami umaasa. Kaya, ginawa ko nun, sabi ko nga, sana, sa darating ng panahon, araw, buwan, sana mapili din ako ni Idol. Ang lahat na, kung saan siya nagla-live, nandun ako. Sino mga nagla-live dito sa Bukana, nandun ako. Kasi gusto ko magpakilala. Kaya nakilala ko natin Luis, yung sa live ko natin Luis. Tapos pati po, nakilala nila ako na sila yung bablog ako. Kahit maliit ang subscriber ko, pumapasok talaga ako. Talaga tayo dati, sumusuporta talaga tayo dito sa Bukana. No? Kaya dati viewers ka pala. Viewers pa lang ako dati, hindi pa ako talaga totaling nakikilala nila. Nanonood lang ako sa nila ng pagbablog nila. Kung paano diskarte mag-vlog, paano pinag-aralan ko din siya. Kaso lang, hindi naman natin maiwasan mautal ba. Kaya magsalita minsan, normal lang naman din. Kasi minsan nakakahiya pag pinagsasabihan ka ng mga kasi ang dami shoutout sa mga talaga, sa mga bangkita boys diyan na iba sa akin na parang wala talaga sila talagang minamaliit ka ng mga yun. Sabi ko, sige lang, kasi may panahon din na balang araw, pag naisali tayo sa challenge, gagawin kong lahat. Kaya ngayon, nung naisali ako ng challenge na Idol, kaya shoutout kay Idol Jappers, dahil naiyak pa ako dun sa, nung tinawag niya, grabe yung sigaw ko. So, nung di ba, hindi mo pa naisip mo pa lang na sana mapasali ka sa challenge. Nung bago banggitin ni Kuya Jeff na kasali ka sa challenge, minessage ka ba niya muna? Sinabi niya ba muna na sasali ka niya? Hindi po, hindi. So, sa live mo lang mismo naramdaman ko nun, nung pakiramdam ko masasali ako, kay Kuya Sani. Kay Kuya Tap, tapos sa iba pang mga vlogger na nagsasabi sa akin, nagsasabi, Mark, parang may chance ka makasali. Kasi meron kaming tinulungan na isang asin vendor na inanuhan namin ng kariton, binigyan namin shoutout din ng kala B-Boy. Si B-Boy yan ang namuno. BBTV, Sangkay Matthew, shoutout kay Sangkay Matthew, Mami's World, Willie 08, Tita Au, Tolwerdo, Tatay Robin 2.0, yan ang mga tumulong sa amin. Tapos ako naging daan, kasi inano ko sa nila, sabi ko, Sangkay, baka pwede natin matulungan to si Kuya Johnson Wax na, kasi yung kariton niya po nun, yung gulong, wasak-wasak na. Hirap na siya itulak, sabi ng mga kasama ko din nga, vendor. Mark, ilakad mo kaya to sa mga sponsor mo sa ito. Gagawa natin parang. Kasi ang ginagawa sa akin noon dati, pinapakyaw yung paninda ko ni Willie 28 or Sangkay Matthew, minsan si B-Boy. Pinapakyaw nila, ginagawa nila. Sabi, Sangkay, bilhin namin yung paninda mo, pamigay mo dyan sa mga tao dyan sa bangketa. Yung binibigay namin. Binibigay ko pag nabibili nila, binibigay ko. Pero mula na kikilala na ako, panay na sila sa akin, Uy Mark, baka pag may papri dyan, sabihan mo na, bigyan mo na kami. Yun na, ganun lang nangyari. Tapos, naisip ko na si Kuya Johnson, yung hirap na hirap sa kariton. Kaya, tinabi ko kay B-Boy, sabi ko, Sangkay, baka pwede natin tulungan ko si Kuya Johnson Wax para sa kariton. Hindi naman ang dalawang isip ko. Ito kasi siya, malakas to sa dalawa, Willie 28 tsaka Sangkay Matthew. Kaya, inorsige niya na gawa ng paraan. Kaya ginawa namin ng paraan. Ngayon,
naibigay namin kay Johnson Wax. Tapos nung naipost ko sa Facebook, nakita ni Japper Sniper kasi tinag ko sa kanya. Nakita niya, sabi niya sa akin, tinanong niya, nag-comment siya doon, yung Jeffrey Agrabante ang gamit niya. Sabi, bye, ano, saan mo gusto? Sa Facebook o sa YouTube ko i-share? Kaya nga, sabi ko, same. Both. Sabi yung gano'n. Kaya, sinare ni Idol sa Facebook niya. Tapos nung, di ba, October ngayon, di ba? October. September nangyari ng ano na yun, yung pagbigay namin. Kaya nasabi niya, na ano ko nun, kasi dagdag din si Kuya Sani kasi chinat si Idol na isali daw ako. So, ayun pala, di ba? Ang daldal nito ni Kuya Marjo. So, ayan, si Kuya Marjo Waray pala, hindi sa'yo sinabi ni Kuya Jeff na isasali ka niya. Kasi, Karen, pero nag-chat po ako sa kanya. Okay, na gusto mo. Oo, gusto ko sumali. So, madalas kasi bago kanya isali, sasabihin niya din sa'yo na gusto mo ba sumali or isali kita, gano'n. So, on the spot mo nalaman nakasali ka sa challenge. Nung binanggit yung pangalan mo, nakasali ka sa challenge, anong naramdaman mo na? Ay, sobrang saya. Naiyak pa nga ako. Naiyak ka? Oo, titignan niyo sa video ko nun. Bakit ka naiyak? Hindi, siyempre yung pakiramdam na pinili ka ng idol mo, iniidolo mo sa parang pagbablog. dream come true Kasi din sa'yo. yung pagbablog na yun, dahil sa kanya naman yun eh. Dahil siya yung naging motivation ko para matuto ako mag-vlog eh. Wala naman akong alam sa vlog eh. Laging wala akong alam nun. Nanonood lang ako. Minsan yan, nung babash pa nga ako nun yung mga ano. Hindi dito. Yung mga ano lang, yung, parang hindi gusto yung ano ginagawa. Sabi ko, someday, pag nangyari sa akin to mag-vlog din ako. Kaya natuto ako nung nakikita ko si Idol sa mga pag-vlog. Parang nakaka-inspire kasi si Idol nung dati na yung mga vlog niya na tumutulong. Sabi ko, wala na. Iniisip ko, wala akong talent. Hindi mo ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Siguro yung bukal sa puso yun, tumulong ka ba? So, pero, na-adapt mo na din kay Kuya Jeff yung pagtulong. Oo. May time na charity vlogger ka talaga. Yeah. Gusto kong maging charity vlogger, kaso lang hindi ako namimilit ng yung kusa magbigay sa akin, tinatanggap. So, yung the way na nag-charity vlogger ka, hindi mo sarili pera kasi wala ka pang kakayahan. Minsan mayroon. Minsan nagbibigay ka din. Minsan off cam, minsan nagbibigay ako. Minsan nagbibigay ako ng paninda ko nandyan, binibigyan ko. Minsan kasi nakakaawa. Yes. Oo, totoo. Tsaka masarap sa pakiramdam na Hindi, yung galing talaga mismo sa'yo ibibigay mo. Kasi hindi lang sa camera tayo nagbabase. Minsan, nakikita natin yung tao. Siyempre kami dating, hirap naman kami dati. Alam mo kahit yung, naman ngayon eh. Alam mo yung pakiramdam. Na walang-wala. Yung walang-wala. Dati tinitirahan namin sa probinsya. Yung butas-butas yung bubong. Tapos napursige ako. Kaya naging ano nga ako. Naging talagang tinabayan ko na yung loob ko na pumalis dun sa amin, sa probinsya. So, nakasahod ka na ba sa YouTube kayo? Meron. So, pwede ko bang maitanong kung magkano yung pinakamalaki na sinahod sa YouTube? Parang itong ano. Ayun, ngayon pala. Yung sasahod. Pero ang sumahod ako nung September yata. September. Ano ata yun? 8,000. Pinakamaliit na. So, kung sakaling graduate ka, so sana guys, makagraduate si Kuya Marjo, supportahan nyo siya dahil yung mga ganitong, sabi nga ni Kuya Jeff, yung mga ganitong content creator talaga yung dapat supportahan dahil panoorin nyo yung sa mga vlog niya, maaaliw kayo. So, kung sakaling gumraduate ka sa $1,500 challenge, ano ang plano mong gawin sa sasawrin? Magandang tanong. Alam mo, kung mag-graduate man ako sa ganong yung 1,500, gagamitin ko sa pangpuhunan namin. Kaya pangako ko yun sa asawa ko. Okay lang yan. Diba? Sabi ko sa'yo, lahat ng ini-interview ko, hindi pwedeng hindi iiyak. Bakit ka naiyak, Kuya Marjo? Nahihirapan kami sa financial. Kuya Marjo, tanggalin mo yung sombrero mo. Okay yan. Huwag ka mahiya. Nahiya, pag binabanggit kasi yung about sa pagtitinda namin, kung saan gagawa niyo. Naalala ko lagi yung namin. Kuya, pagka umiyak, baka ako pa magpag-graduate sa'yo. Pati yung videographer na iyak. Kuya, tanggalin mo na ito.
okay lang ba? Okay lang yan. Huwag ka mahiya. Kasi pag binabanggit sa akin yun, kasi talagang nahirapan kami sa financial kasi siyempre ikaw pa naman, wala ka naman sariling bahay, may binabayaran kang tubig, ilaw, tapos yung inutangan kong 5-6. Shoutout sa mga inutangan ko dyan, pasensya muna kung hindi muna ako makapaghulog. Kasi natuto talaga akong mangutang nung nagtinda talaga ako ng tutas. Natuto ako. Dati kasi yung tinda ko nun, nung nag-uumpisa pa lang ako, storage box. Yung box na pang sa damit, nag-ano ko nun. Nagtitinda ko nun. Maganda yung kita ko nun, nakakaipon ako. Mga pinakamalaki kong ipon nun, 30,000, tuwan-tuwa na ako eh. Tapos ngayon, may nag-alok sa akin ng makina. Yung pang tahi, bedsheet or cortina. Yun, inano ko. Tinanay ko din, kaso hindi, talagang talaga kung pambangkita. Malay mo naman yung pagpunta mo sa Bukana, dito kay Kuya Jeff, ang maging susi para mas makilala ka ng marami at mas gumraduate ka sana. Kaya nga gusto ko talagang maranasan, gumamit ng sarili kong puhunan pagtinda. Kasi itong December talaga, ito yung tatargetin ko yung December para pag halimbawang makaipon ako sa pag-vlog, sa challenge ni Idol, magamit ko. Tapos pag nagamit ko, makauwi ako sa probinsya. Kasi yung mama, nung namatay kasi yung mama ko noong 2017 sa breast cancer, nahirapan kami kasi wala kami nun. Hindi kami makalapit sa mga ibang tao ang hingi ng suporta. Mas di pa ako marunong nung mag-vlog. Ngayon sana kung natuto ako nung ganun nangyari, marunong ako, siguro makakuha ako ng mga sponsor para dun sa nanay. Wala eh, nakatawan. So sa mga hindi nakakalam or sa hindi ka mismo kilala, ano ba yung lagay ng buhay mo? Kung wala pa lalong YouTube. Nakakakain naman kami. Kaso lang, diskarte lang talaga. Pinagawan ko na lang diskarte. Tapos pag bayad utang lang. Pag kumita ako sa Sabado-Linggo, babayad ako sa utang ko. Tapos pag sunod Lunes naman, kahirapan na naman hanggang Friday. So parang yung itinatrabaho mo, pambayad utang lang. Sumiswerte lang kami pag Sabado-Linggo, pag talagang wala ganong kalaban. Halimbawa, ibig sabihin kasi, pag sa bangkita kasi, pag nakasingit ka ng paninda, makakatubo ka ng maayos. Pero kung pare-parehas ang paninda, lahat kayo, kaya itong pagbablog na to, talagang pinoporsugi kahit pagtitinda ko, wala na, hindi ko na naasikaso yung pagtitinda ko ngayon. Hindi ko na maasikaso kasi dahil sa gustong-gusto ko nga maka-graduate nga dito sa challenge na Idol. Pero kung hindi naman tayo papalarin, wala tayong magawa. So, tanong ko lang, gusto mong yung susweldohin mo is ipampupunan mo sa December. So, magkano ba ang puhunan sa ganyang Yung kasi pag marami kang kukunin, ang last year kasi kinuha ko, nasa 100,000. Malaki din pala. Depende sa'yo yun, kung maglalabas ka ng ganun. Kasi ginawa ko yun, kasi 3 ang karekon ko nun. Tapos pang-4 yung nakalamesa lang. Kaya, hindi naman ako kumita gano'ng malaki yun. Pero kumita pa rin, pero hindi gano'ng kalaki. Pero yung ngayon, kung magkano lang magiging puhunan ko, yun ang gagamitin ko. Para hindi na ako uutang ng ibang tao. Kasi ang hirap magtinda. Tapos, bayad ka lang ng bayad, ng utang. Wala. Parang hindi mo nakikita yung pinagpapaguran. Wala. Nakikita mo. Ang kaso lang, pag talaga, bayad ka na. Parang dadaan lang talaga sa kamay mo. Nakikita mo, dadaan lang sa'yo, sa palad mo. Wala na. Kasi yung ko ngayon, kasi hirap nga talaga sa pagtitinda. Sa hirap nga yung mga paninda ngayon, mahal. Mahal ang mga bilihin ngayon, mahal ang mga kalakal. Pangalan kasi ng paninda, kalakal lang. So, yung ititinda mo is mga prutas? Prutas pag December. Kaya sinasabi niya December kasi ayun talaga yung pinaka-peak season, pinakamalakas doon dahil kami holiday season. Kasi pag puhunan mo na yun, wala ka nang iisipin yung babayaran na. Kasi nag-ano ko nun alam mo yung ST? Yung parang, ikaw, parang 50,000 sa akin, gamitin ko ng 27 or 28 hanggang 31. Tapos may tubo ka nun.
ibabalik ko sa iyo na buo yung pera tapos may tubo. Ganun, yung explain yung tawag. Kaya, sabi ko nga, pag kahit nga makaipon lang akong 30,000 or 50, malaking bagay na sa amin, pag ano na ang pagpunan. Kasi, pag sarili mo talaga, maganda magtinda, sarili mo punan, wala ka na. So, yun guys. So, sana masuportahan natin si Kuya Marjo Waray. Panoorin niyo yung mga vlogs niya. Quality vlogs din naman yung mga content niya. Hindi lang talaga siya kilala pa. And siguro, tuturuan ko siya kung paano maggawa ng, nung nakakaakit na thumbnail ba? Para, din yun para maklik din ng mga viewers So, ayan. So, sana masuportahan natin si Kuya Marjo Waray. So, ano pa ba? May iba pa ba tayo tatanong? So, ayan. May mga supporter ka na naman siguro. At may mga basher. May basher ka na ba, Kuya Mark? Hindi, wala pa. Wala pa. So, wala pa na pumapasok. Dati meron sa live. Minura pa nga yung anak ko shoutout kay Remodo. Masakit yun, no? Oo. Nakita yung anak ko. Nagla-live ako noon. Live. Tapos, bigla iba yung niya, yung comment niya, minura yung anak ko. Sabi ko, ay, iba to. Kaya sinabi ko doon kay Labibay, sabay. Pag pumasok ko si Remodo, hide din na. Diba, pag mumura yun. Ang dami na minura yun. Kay Elmer, si John Paul Kaya, minura na rin yun. Marami minumura nun. So, ayan guys. So, sabi niya nga is tumutulong din siya off-cam. So, ayan. Sabi nga din ng tatay, nung papunta yata kami nila na pauwi. Sabi niya, i-vlog mo. Nakakatuwa, may binilhan ako na ano tawag dito? Pot holder. Pot holder ba yun? Hindi bilog. Pot holder. Ko tapos, ang tinda niya, 3 balot, 50 pesos. Tapos, binayaran ko, 50 pesos. Tapos, tuwang-tuwa na siya doon sa 50 pesos. So, ang ganda sana nung vlog. Sabi ng tatay, hindi mo i-vlog. Sabi, okay lang yun. Basta ang mahalaga, nakikita naman niya ni Lord kahit off-cam. So, may good karma kahit hindi naka-vlog yun. Mabuting tao to si Kuya Marjo. Tumutulong siya kahit off-cam. So, mas maganda lang din siguro kapag may camera kasi kikita din siya. So, ayan guys. So, may message ka ba kay Kuya Jeff? Idol Japper Sniper, maraming salamat sa sinali mo ko sa challenge na to, sa Subasco. Utang na loob ko to. Hindi ko to makakalimutan kasi siyempre small YouTuber lang tayo Pinangarap ko lang talaga to na makasali, pero nakuha at nakamit ko rin naman po dahil kay Lord at dahil sa iyo doon, sa tiwala mo sa akin. Yung may sabi sa akin niya, Idol, nakakatuwa kasi sinasabihan ako niya Idol sa live niya, ito gustong kong tulungan to kasi porsige dito mag-vlog at may may gustong tulungan, gusto magpakilala maging charity vlogger. Kaya maraming salamat Dol sa tulong mo at yung sinali mo lang ako sa Subasco, malaking bagay na po sa akin yun. Grabe, super saya ko nun. Alam nyo naman po yun siguro na nakapanood dun sa video ko na naiyak ako. Hindi yung pagpapaawa, ang iyak ko nun dahil sa galakan ko, natuwa ako dun sa tinawag niya ako. Siyempre ikaw pa naman masali ka dun sa mga big time vlogger, ako nga pakaliit ko lang kami ni tao, maliliit lang kami. Kaya maraming salamat Idol. Sana marami ka pang taong matulungan na mga small YouTuber tulad namin na nangangarap sa larangan ng vlogging. Kaya thank you Idol, sana mabuhay ka hanggang gusto mo. Thank you so much po. At sa mga Bukana vlogger na tinulungan mo, thank you Idol. At lalo na kami from Novaliches po, Marjo Waray TV, nangangarap sa vlogging. Yes, so guys, supportahan nyo to. Sana kahit ilang days na lang, 5 days na lang. So, $150 pa yung kulang niya, guys. Tulungan natin si Kuya Marjo Waray. So, siguro kahit hindi ka makagraduate, malay mo kung hindi talaga para sa'yo yung vlogging. Okay lang. Malay mo naman, may mas malaking plano talaga sa'yo si Lord. So, ayan. Pero, if ever man na makalusot, so sana makalusot. Pag nakalusot, thank you. Yes, malaking bagay na po yun. Kahit pang lang, makalusot ng second round, pwede na yun. Ang hirap din ng second round sa mga small YouTuber. So, tulad namin, mahirap. Pero kung medyo mataas ang subscriber ko, baka kaya kung kilala na dahil.
Mahirap. Mali mo ngayon, mag-vlog ka na mag-vlog dun sa kubo, tapos upload mo agad, lahat. Yun nga, may upload ako, hindi ko hindi pa naka-upload kasi walang Wala wifi doon, kinakuya Jeff, nakakonect ka na ba? Dapat hindi ko pa naisabi. So, ayun guys, supportahan natin Mark Jo Waray. Thank you so much. Thank you so much, Kuya Mark Jo, sa pag-iyak. Ay, mali! Sa pagpayag pala. Sa pagpagod kasi mga interview. Yung pag binanggit kasi yung yung about sa pampuhunan, alam, masakit eh. Guys, talaga, parang lahat ng na-interview ko dito talagang hindi ko naman goal na paiyakin sila. Kusa lang nangyayari, guys. Kaya hirap eh. So, yeah, maraming salamat, Kuya Mark Jo, sa pagpayag. Mahirap pala yun sa pag nasa camera pa yun. Kala, pag gano'n lang. Oo. Totoo pala yun. And Hindi yun. Yes. Hindi pagpaawa yun. Hindi scripted. Yes. Hindi So guys, scripted. naka-vlog din si Kuya Mark Jo Waray behind the scene and yung mga kaganapan dito sa Grabe si Kapagpag, ang galing mag-interview. ano lang to, impromptu, biglaan. Nakatambay lang kami dyan tapos dinala na tatay dito Pag sa tanong niya kubo. sa akin, Kuya Mark, pwede ba kita ma-interview? Aba, sige ba? Para din sa views ko kasi tutulong din. Kahit pag Para na-interview ko makilala nito, din. kilala to eh. Kilala si Kapagpag at malakas to. Ay, hindi Kung ginawa mo to, mag-interview ka, malakas. Tuloy mo lang yan Kapagpag. Sabi ng tatay nung dinala niya dito sa kubo, sabi, kilala mo ba to? Hindi, sino po ba kayo? Kasi kilala ko siya kapag naka-wig! Iba pala yung itsura niya pag walang wig! Tapos nung sinabi, si Kuya Marjo. Kuya Marjo, ready ka na ba ma-interview? Ganun agad yung sinabi ko. Kasi nga gusto ko talaga siyang ma-interview nung naka-live si Kuya Jeff. Sabi niya, yung pupunta ka sana tapos may lakad sana sila. Yun, gusto ko sana talaga siyang ma-interview. Sinat ko si Idol kagabi. Sabi, Idol, pwede bang pumunta dyan? Nag-oo naman. Kaya pumunta. Binarad ko na. Sayang naman. Kahit di makagraduate, at least nakapunta rin. Yes. So, yan guys. Thank you ulit kay Kuya Mark dyan. Supportahan natin. Pasensya na Mark kayo sa kamay ko, Jo madumi. Waray TV. Okay lang yan. Sabi nga nila kapag Dahil sa uling yan. sabi nga kapag madumi yung kamay mo, marami kang pera, Sana- nagtatrabaho ka, Hihirapan. pinaghihirapan mo talaga yung iyong Sana marami ginagawa. pera. Kasi kapag marami pera. Uy, hindi So kaya may uling sa kamay kasi nag-content siya kanina ng may uling. Hindi ko na-prank si Idol. Ay. Sinabihan pa ako na galing-galingan mo. So ayun guys, hanggang dito na lang. Pag Bye, ano daw, guys. pag madami ang kamay mo, masipag ka. Yes. Tingnan niyo po ang kamay ni Kapakpak. Ibig sabihin, malinis naman. Hindi guys, ang tagal ko nang walang vlog. Ano ba naman, nung sabi ko nga, mahirap ako pag napapahinga, tinatamad. Kasi sobrang pagod ko nung galing kami ng Bicol, galing kami ng Nueva Ecija, sunod-sunod yun. So yung pagod ko, isang linggo ko ipinahinga. Sana magka-views para makilala tayo. Yes, guys, panoorin nyo to. Ay, supportahan natin Mark Jo Waray TV. Ilalagay ko sa description sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. So, yan guys, hanggang dito na lang guys. Bye-bye! Thank you for watching! Gano'n ka din. Okay na po. Thank you for watching mga Kwaray. Maraming salamat. Guys, support Kuya Mark Jo. Thank you! Thank you kayo kapag interview. Ayan. Malaking bagay na. Alright. Uuwi ko na sana. Congrats and good luck. Sana makapasa sa second round. Thank you. Thank you. Hindi pa nakaan. Ay, thank you.